And balikan ko rin po si former Speaker Romualdez. Sir, kung mapapatunayan na yung connection niya with the Discayas, I think ang nabanggit po ninyo ay ginamit as front yung Discayas sa pagbili ng property. Ano po yung implications naman dun sa kaso ni Romualdez? At the very least, yung direct connection or link niya with the Discayas. Ako lang yung nagtago na hindi nahuli. Nung nagkausap kami, kinuwento niya sa amin yan na sinabi sa kanya na pwedeng mag-seek ng sanctuary kung gusto niya. Pero pag labas niya doon sa pinanggalingan niya, nakita niya si General Torre. Umatras siya. Sabi niya, doon na lang ako kay Senator Lacson. Opo, and balikan ko po si former Secretary Bonoan. December 17, I think, sir, dapat yung pagbalik niya sa bansa, Correct. yun yung commitment niya. Sir, do you have information? Ano po bang plano? Bakit siya nagstay doon? Nagtatago na po ba or may balak na hindi bumalik ng bansa? Yun ang indication. Kasi ang pangako niya, siguro ang paalam niya, or I believe, I'm not sure na yung visa niya hanggang December 17 lang eh. I'm not sure. Kaya ang sinabi niya, babalik siya ng December 17. January na ngayon. So, sir, anong implications for you nung hindi niya pagbalik on time? Hindi ko alam kung ano yung kanyang iniisip. Pero mahirap. Ako lang yung nagtago na hindi nahuli. Mahirap magtago. And balikan ko rin po si former Speaker Romualdez. Sir, kung mapapatunayan na yung connection niya with the Discayas, I think ang nabanggit po ninyo ay ginamit as front yung Discayas sa pagbili ng property. Ano po yung implications naman dun sa kaso ni Romualdez? At the very least, yung direct connection or link niya with the Discayas. Kasi hindi lang ganun. Hindi naman siguro nag-ahente si Discaya. No? Kung siya yung front, siya yung lumalabas na bumili, ganun na lang kalaki ang tiwala, kung totoo ni former speaker kay Discaya. So hindi ganun kababaw yung kanilang yung kanilang samahan. So, ibig sabihin, sir, kung may ganun silang connection, mas malalim pa yung ibang possible transactions nila? Correct. That is the implication. I'm not saying na cast in stone na talagang involved na talaga si former speaker. At least we have something to start with, di ba? And sir, yun pong pagbili ng bahay, kinonfirm po yun nung may-ari, nung dating may-ari na si former speaker at Discaya yung bumili. Through third parties. Yeah. Nakikwento niya nga yan eh. Kasi ang isa sa mga kwento, nung mapanood ng mga maid, sina Discaya rito, ma'am, yan yung bumili ng bahay mo ah. Ganon. Yun yung konting detalye, no? But these are, of course, hindi galing sa, so to speak, yung horse's mouth. Kaya gusto natin, maimbitan mismo yung former owner na siya na mismo magsabi na ang kausap niya, mga Discaya. But hindi lang isang source ito, maraming sources ito. I've spoken to at least 3 sources na pare-pareho yung sinasabi. Pero hindi pa sure na darating may ari, sir, di ba? Hindi pa nagkakausap. Pero may mga indication na gusto mag-testify. Pero sir, wala kayong hawak mga dokumento ng bentahan, wala. ng proper, wala pa. Okay, meron ka pa? Okay, Nympha. Thank you. Sir, pa-clarify lang, tama po ba yung sinabi niyo kanina na si Bernardo is seeking custody kay... Hindi. It's the other way around. Okay. Si General Torre po. Nagulat siya nung meron nag-offer sa kanya na magbigay ng sanctuary. Kasi wala naman sa custody ng Senate si Bernardo. No? I think this happened before his third appearance. No? Nung he was about to appear for the third time yata, ewan ko kung nakailan na siya. Nung nagkausap kami, kinuwento niya sa amin yan na sinabi sa kanya na pwedeng mag-seek ng sanctuary kung gusto niya. Pero pag labas niya doon sa pinanggalingan niya, nakita niya si General Torre. Umatras siya. Sabi niya, doon na lang ako kay Senator Lacson. Although he was not under my direct custody at that time. So nakita niya mismo at hindi siya pumayag na magpa-custody kay General Torre. Hindi ko alam. It was a big and still a big wonder sa akin. Bakit napasok sa picture o sa scene, sa eksena, si General Torre? Sir, papatawag niyo po si General Torre? Hindi pa. Gusto mo natin marinig kay Yusek Bernardo. Although nasabi niya na sa akin yan, hindi niya palang na-testify. Pero nasabi na, hindi lang sa akin, kundi sa
harap mismo ng aking mga kasamang abogado. At meron din siyang kasama noong naikwento niya. Nagulat nga rin ako. Hindi na, that time, hindi na. Hindi pa rin siya MMDA. Kaya nga sir, anong authority niya para... Hindi ko alam. Hindi ko alam. Pero sir, nakausap niyo may nakausap niya kayo or na-communicate kay General Dinolunteer Do? ni Yusek Bernardo sa amin yung information. Okay. Nawaglit lang sa isip ko na i-pursue yung anggulo na yon. Kasi ang dami nating inaasikaso pa mga issue at that time. Now, it just occurred to me, kasi naulit-uli yung usapan na yon do sa aming meeting last Monday. Hindi ko na sabihin kung sino mga kausap. One of them, si Secretary Vince Dizon. So, Sir, kailan yung nangyari yung insidente? Yung nag-ano? more or less, before yung last appearance niya eh. Yan. Yung ano sir, yung may... Third na yata yung appearance niya na yun eh. yung before nung parang may, so ano yun, supplemental, ano siya, testimony? Yeah. Yung huling-huli, bago yung huling-huli, between the second and the third, kung third yung huli. Sir, kung doon sa mga BGC boys, nagkaroon ng issue ng possible na pag-recant, pagdating kay Yusek Bernardo, ito determinado na talaga sa kanyang testimony. Kasi just like Henry Alcantara, nakapirma na siya ng MOA eh. So, wala Meron na nang siyang atrasan commitment. yun. Well, anytime pwede mangyaring umatras, pero anong mahihita nila? They are applying to be State state witnesses or at least ma-discharge sila pagdating sa korte na maging state witness. And halimbawa si Alcantara, it won't make sense na mag-recant siya kasi nakapag-restitute na siya eh. Di ba initially, ilan yun? 100 million. Tapos nagdagdag pa siya ng another 7. Anyway, paano siya magre-recant? Ano yung sinuli niya? So mababaliwala yung kanyang panibagong statement at ma-expose pa siya sa another kaso na perjury. Kami mismo sa Blue Ribbon, we can initiate filing of perjury charges against him. And since na ipasa yung RA 11594 noong 2021, ito yung principally authored by the Senate President Soto. Tinaasan yung ano diyan penalty eh. Naging prison mayor, no? Indeterminate sentence na 6 years and 1 day hanggang 12 years. Depende sa gravity ng offense. Kung may aggravating circumstance, pwedeng umabot hanggang 12 years, ano? Tapos kung government official, perpetual absolute disqualification. May multa pang 1 million. So, sir, on Monday, meron bang surprise witness? Depende. Pag ako nakita nyo, hilig nyo maghanap ng surprise witness. Pero may mga bagong witness. Bago na lang. At tingnan natin, actually, itong mga surprise witnesses, ito yung nakapagbigay ng mga bagong information, di ba? Na actually, minsan nakakagulat na hindi natin ine-expect. So, let's see kung meron. Kasi between now and Monday, we have a few days more, di ba?